Sa content na to, i-compare natin yung dalawang cheapest na gravel bike ngayon sa bike market ng Pilipinas. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, ito na yung content natin sa pagkukumpara dito sa dalawang gravel bike na bago ngayon sa market. Actually, ito pala yung medyo bago, si Promax PR20, and ito naman yung latest na pinakamura, si Garuda Eagle. So, may mga bike check na ako yung separate na yan. Hanapin nyo lang sa YouTube, lalabas na yung bike check natin dyan. So, yung bike check nito, para mabilis, pagsasabayin ko na rin. So, yung mga size nito, nung sinukat ko yan, yung size ng seat tube, yung effective top tube, and yung kanilang stand over height ay same lang. Size 48 yung kanilang mga seat tube, effective top tube 54 cm and 720mm yung kanilang mga stand over height. So yung material ng frame nila ay same lang na alloy. Magkaiba lang ng geometry. Nakababa yung seat stay nito, si Promax PR20. Doon naman sa kabila ay hindi, pa-tubular yun. Yung top tube nito, pa-tubular, pero dito parang medyo pumatag, naging square dito, tubular din. Ito tubular din, mas mataba. Ito yung sinasabi ko na parang kay Garuda Tempest. Yung mataba yung kanyang down tube. Pero hindi yan yung Garuda Tempest. Makaiba yung frame nun. Dito naman kay Promax PR20, yung down tube nito maliit lang compared doon kay Garuda Eagle. Ayan, yung seat tube nito ay maliit lang din, yung top tube yung pa-flat. Ayan siya, hindi ko natatanggalin to. Yung cable routing ay naka full internal parehas. Yung kay PR20 dumaan sa ilalim ng down tube niya, FDRD. And dito naman sa top tube yung cable. Dito naman kay Garuda Eagle, FDRD nasa gilid, left and right side ng kanyang down tube. Yung pangkamniwan, tsaka dito sa kanyang kaliwa side para sa kanyang disc brake cable sa likod. So yung mga size ito, parehas lang tong around medium size. Yung lagayan ng ulam meron dito sa baba or down tube kay Promax PR20. Kay Garuda Tempest, dalawa, seat tube and down tube. Dito kay PR20 wala lang lagayan dito ng ulam or ng mga pinamili nyo. Yung head tube nila parehas lang, makaiba lang ng itsura. Non-tapered to, ito non-tapered din. So yung mga logo, ayan. Ito literal na straight, ito yung pagka-sexy. Nandito yung logo ng Voltes 5, yung Eagle. Yung FD nila, yung ginamit dito kay PR20 ay walang brand. Doon naman ay Shimano Tourney. Pero duda ako sa Shimano Tourney na to. Yung TG na yan, Tourney-Tourneyhan lang yata yan. Yung RD, ito ay wala ring brand. Yung RD naman noon ni Garuda Tempest, Garuda Eagle ay Shimano Tourney TZ. Pero duda pa rin ako dyan. Yan yata yung mga Shimanohan. So yung kanilang mga crankset, parehas lang tong 3x, and bakalo kanilang mga crank arm. May mga bash guard, parehas lang din. Normal to sa mga budget na mga bike na nababike check natin. May mga bash guard na ganito. And mostly mga naka 3x. So yung chain, ganito yung stock chain na mga nababike check natin, MTB, gravel, and road bike. So yung chain na mas maputi. So bagong-bago kasi yun, mas bagong release yun, yung kay Garuda Eagle. So yung RD nito ay walang brand, Alien. Yung kanilang mga sprocket or cogs, parehas tong 7 speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed, thread type pa to, and parehas sila ng bilang 11, 28 teeth. So parehas na parehas yung bilang ng dalawa na yan. So yung spokes ito ay parehas na 36, stainless steel, double wall alloy rim, parehas lang din doon. So parehas sila sa gulong. Pero nakita ko yung pinagkaiba nito. Although parehas silang meron dito, ayan, lagayan ng caliper, meron din doon sa kabila. So yung size nito ay 700 by 35C. Ito kay PR20. Ayan, 35C yung naka-indicate dyan. Ito kasi ay 35C din. Pero parang mas malapad yung dito kay PR20.
compare dito, yung 35C nito, ayan. Siguro dahil sa loob, sa interior. Ayan, so parang mas malapad. Parehas lang 35C lang yan, ha. Pero parang mas malapad talaga yung gulong ni ano. Parang 38C na yung kay PR20. Ayan, kita-kita nyo naman kaibahan yan. Ayan, yung 35C kay PR20. So feeling ko mga 40C kaya dito, mga maximum of 40C. Pero dito mga 38C pa kasi medyo maliit-liit lang to, yo. Or baka hindi masyadong mahangin. Pero parang parehas lang sila, yo. May hangin naman na to, yo. So parang mas malapad talaga yung gulong. So yung likod nila, parehas silang naka IS mount or international standard. Ito yung caliper nila. Pag nandyan, ang tawag dyan ay international standard or IS mount. And naka-mechanical yan. Single piston, 160mm rotor, 6 bolts. And hindi sila na quick release, parehas sila. So halos parehas lang yung kanilang mga wheelset na ginamit dito, yung sizes. Yung seat post, parehas lang din tong bakal. And 27.2. Ang kaibahan nila, itong si PR20 ay hindi siya na quick release. Yung kanya seat clamp. Si Garuda naman ay naka-quick release siya doon. So parehas lang bakal yan, 27.2, around 300mm. Yung kanilang mga sizes. Ayan, parehas namang bakal yan. So napakalit ng difference nila dyan sa part na yan. Yung mga pedals nila, hard plastic to, na mga ball bearing pa. Yung saddle, parehas na walang brand. Yung saddle na to, ni Promax ay meron siyang brand dito. Mas mataba itong ginamit kay Garuda. Ayan, mataba pero parang may pagkamatigas sa'yo. Parang mas malambot pa ng konti ito. Si Promax PR20. So makaiba sa upuan yung ginamit. Yung mga fork nila parehas lang tong bakal. Ayan, bakal tong kay Promax PR20. And bakal din yung fork noon ni Garuda Eagle. So yung wheelset sa unahan, same lang din sa likod. Spokes 32, ball bearing yung hubs. Bakal pa yan. Spokes stainless steel 36, double wall alloy ring. 700 by 30 5C. Ito yung 35C sa harap. So medyo malaki-laki pa yan. Lakihin na lang sa inyo. Ito naman yung 35C ni Garuda Eagle. So ang napansin kong kaibahan nito, si Promax PR20 ay naka QR. Ayan, quick release yung kanyang harapan. So pag nasiraan kayo dyan, mas madaling tanggalin kasi naka QR. Dito naman ay hindi. Kailangan nyo ng gamit dito. So non-QR si Garuda Eagle. So sa kanilang mga stem, mas mahaba yung stem nito, around 80 to 90mm yung ginamit kay PR20. Dito naman around 60 to 70mm. Pero parehas silang alloy. And yung kanilang mga headset ay parehas lang ball bearing. So normal naman yan sa mga stock na ganito. Yung kanilang mga handlebars or drop bars naman dito ay parehas bakal, 420mm. Ito yung kay PR20. Ito naman yung kay Garuda Eagle. So yung kanilang mga shifter parehas lang din Shimano. Yung kanilang mga shifters naman dito ay Shimano thumb shifter. Yung kay Garuda Eagle dito naman ay wala siyang brand. Ayan. Pero feeling ko parang parehas lang din to, no? Ang kaibahan lang walang brand to, yo. Pero as usual, parang duda rin ako sa Shimano nito. Ayan. Magkamukha lang sila. Parang walang brand pero magkamukha lang talaga sila. Yung kanilang mga brake ay ayan. Parehas lang din. So nung tinimbang ko to, hindi nagkakalit yung bang ito, around 14 kg silang dalawa. So halos parehas lang sila ng timbang. Sa specs lang medyo nagkaiba. So yung presyo nito ni PR20, yung SRP niya ay 6.5. May mga previous na yon, pero kung ayaw niyo ng mga previous, makukuha nyo to sa cash payment ng 6,000 pesos. So walang previous yon. Dito naman tayo kay Garuda Eagle. Ang SRP nito with previous ay 5,500 pesos. Pero kung ayaw nyo naman ng previous, may helmet na kayo, makukuha nyo to sa halagang 5,200 pesos. So less 300 and less 500 kapag kinash nyo tong dalawa na to. So ano nga bang kaibahan nilang dalawa? So yun nga ang kaibahan nilang dalawa dito. Unang-una, ito ay naka-QR sa harap, CPR20. Ito ay hindi. Yung kanilang mga frame ay nakababa
yung seat stay nito ni PR20 at dito naman kay Garuda Eagle ay hindi. So yung kanilang mga upuan ay mas maliit ng konti ito. Dito kay Garuda Eagle ay mas mataba. Kitang-kita naman yung itsura dyan. Parehas tong naka 3x, parehas lang yung 14-28 teeth. Yung mga FDR din nila, ayan, alam nyo na yan. Hindi naman talaga literal na mga original yan. So madami kayong i-upgrade dito. Kung gusto nyo ng mas magandang gravel bike, sobrang dami ko pang na-bike check. Nasa channel ko lang din. Ito kasi as a beginner gravel bike, pwede nyo consider to. Kung in the long run naman, pwede rin naman kung hindi kayo mahilig mag-upgrade. Depende na lang sa inyo, depende rin sa paggamit. So laging tatandaan yan. Ang isang bagay, ang quality ay depende sa paggamit. Yung tinatagal niya. Kung barubal kayo gumamit, kahit anong ganda ng bike nyo, kahit gaano pa kamahal yan, ay baliwala rin. So nasa pag-iingat din talaga yan. So yung kaiba nila sa presyo ay ito ay SRP lang tayo magbase, SRP nito ay 6.5, ito naman ay 5.5. Pero kung cash payment ang basehan natin, kung walang freebies, makukuha nyo to ng 6,000 pesos si PR20. Si Eagle naman, Garuda Eagle ay 5,200 pesos. So kung no freebies, ang kaibahan nila ay 800 pesos So para sa inyo ba, okay ba na mag-settle ka na lang kay Garuda Eagle sa 800 pesos? Para sa akin siguro, kung baguhan ka sa bisikleta, gusto mo pumasok ng gravel, o gusto mo mag-try ng gravel bike, siguro sa 800 pesos, malaking savings na yon kung dito ka magsisimula kay Garuda Eagle. Ayan. So si Garuda Eagle ay okay na rin naman na to. Halos konti lang yung pinagkaiba dito kay Promax PR20. So para sa akin, kung budget ang mahalaga sa inyo, overall, dito talaga kay Garuda Eagle. So tingin ko naman okay naman na to. Sobrang konti lang na pagkakaiba nilang dalawa pagdating sa specs. QR lang to. Ito ay hindi. Nakababa yung seat stay nun. Ito ay hindi. So karamihan ng piyesa ganun pa rin. Parehas naka 3x14, 28 teeth. So parehas lang din. IS mount sa likod. Quick release. Ito lang talaga yung may quick release sa harap. So yan ay makukuha na dito, mabibili dito kay Budget Best Cavite. Sa patio, tiraw na. So yung address nila, ipapost ko sa screen. Ayan, kung gusto nyo orderin to via Shopee, ay ilalagay ko sa baba. Sa comment section, sa video description, pwede nyo orderin to via Shopee. Ayan, so pag Shopee, alam nyo na medyo tataas ng konti kasi nga mayroong part din doon si Shopee, no? So kumikita rin si Shopee doon. So kung gusto nyong puntahan to, makatipid ng mas malaki, puntahan nyo si Budget Best Cavite. Yan yung kanilang address and contact number, nasa screen nyo rin. And pwede nyo rin tong i-home credit. So sa home credit, nag-order ka nga, nagka-bisikleta ka naman. So isa pang mas mura dito ay lalagay ko din sa baba yung Forge. Yun around 3,000 pesos yata kaya no, kaya Shopee pag in-order nyo doon mga alien. So yan, hindi ko kasi mabay check yun kasi wala yun sa mga bike shop na napupuntahan natin. Actually wala talaga, order mo lang siya online. So ano masabi niyo dito para sa akin? Kay Garuda Eagle ako, mas okay na sa akin to mga alien. So like, comment, share, subscribe, so be it. I love you. Signing out.